ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. At sa lahat po ng mga nakatutok sa DWWW 774, 107.9 DWHT-FM Dagupan at sa mobile app. Magandang umaga rin po ang aming bati sa lahat po ng mga nakatutok sa Facebook Live at sa YouTube channel. Araw ng Lunes, November 11, 2024, narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At ating headlines, big time all price hike nakaamba ngayong linggo. Isa nasawi sa pananalasa ng bagyong Marce. At 45 pesos na kada kilo ng bigas mabibili na sa ilang pamilihan sa Metro Manila simula ngayong araw. Dalawang batas na magbibigay proteksyon sa maritime zone ng Pilipinas pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya ay napumalag at iginiit na labag ito sa kanilang soberanya. Halos 50 aspirants ay dineklara ng COMELEC bilang nuisance candidate sa pagkasenador. Gobyerno ang kumpiyansang hindi pababayaan ng Amerika ang Pilipinas sa usapin sa West Philippine Sea. At sa Metro News, ilang customer ng Maynilad makararanas po ng water service interruption ngayong linggo. Commercial News, higit 48,000 residente sa Cagayan Valley na apektuhan ng bagyong Marce. At sa international news, U.S. President Joe Biden at President-elect Donald Trump magpupulong sa Miyerkules ayon sa White House. Sa ating sports alert, UE iaapil ang suspensyon na ibinigay sa kanilang player na si Precious Momoe pagkatapos ng insidenteng naganap sa laban nila ng UST. At sa showbiz, balita ay de las Alas hiwalay na po sa asawang si Gerald Sibayan. Balitang kakaiba, isang hotel sa Negros Occidental na hugis ng buhalang tandang nakasungkit ng Guinness World Record. 6 minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami ho yung mga tagapagbalita ko po si Joel Malasakit Mangorospe. At ako naman po si Darlene Olanyo. At sa detalye ng mga naglalagab live at totoong mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakaambang malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya po ng mga taga-industriya ng langis sa kasada, maaaring tumaas ng 1 peso 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 1 peso and 20 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman ang aumento sa gasolina. Ang kerosene naman ay maaaring tumaas ng piso hanggang 1 peso and 20 centavos kada litro. Ayon po sa Department of Energy, ang oil price hike ay bunsod ng epekto ng mga nagdaang bagyo sa Estados Unidos na naging dahilan ng magpagbaba ng produksyon ng oil rigs sa Gulf of Mexico at ang atrasadong pagdagdag ng produksyon ng langis sa mga kasapi ng OPEC Plus. Dito naman sa Pilipinas, nakakaapekto sa presyo ng mga produktong petrolyo ang paghina ng piso kontra dolyar. 774 Balita Ngayon. Isa ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Marce. Ayon sa NDRRMC, patuloy pa nilang bine-verify kung may kinalaman sa bagyo ang naiulat na nasawi. Isa naman ang nawawala na naitala sa Ilocos Region. Sa ngayon, naabot na sa mahigit 261,000 individual o mahigit 76,000 na pamilya mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region o CAR ang naapektuhan ng bagyo. Pumalo naman na sa mahigit 25 billion pesos ang iniwang pinsala sa infrastruktura sa Cagayan Valley ng bagyong Marce. Nasa 29 na kalsada at 11 tulay din ang nasira dahil sa bagyo na kasalukuyang hindi pa madaanan ng mga motorista. 774 Balita Ngayon. Tiniyak po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng bagyong Marce. Inihayag ito ng Pangulo kasabay ng pamamahagi ng 80 million pesos na financial assistance sa Cagayan. Sinabi ng Pangulo na magtutuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng tulong hanggang sa tuluyan ng makabalik sa kanilang mga tahanan ang naapektuhan ng bagyo.
Muli namang binigyang diin ng Pangulo ang whole of government approach na pagtugon sa mga kalamidad dahil hindi anya kaya ng iisang departamento lamang ang pagtugon dito. Kabilang po sa mga nakatanggap ng tig 10 million pesos na tulong pinansyal ay ang mga munisipalidad ng Apari, Bugay, Sanchez Mira, Santa Teresita, Baggao, Gataran, Gonzaga at Santa Ana. 774 Balita Ngayon. Mabibili na sa ilang pamilihan sa Metro Manila simula ngayong araw ang 45 pesos na kada kilo ng bigas. Ang mas mababang presyo ng bigas sa mga pamilihan ay resulta ng pakikipag-usap ng Department of Agriculture sa mga leader ng Market Association sa National Capital Region. Umaasa naman si DA spokesperson Arnel de Mesa na magtutuloy-tuloy ang pagbebenta ng murang bigas at magiging standard na kapag regular at well-milled ang bigas ay hindi dapat tataas sa 45 pesos ang presyo nito. Sinabi pa ni De Mesa na posibleng sumunod na rin ang mga probinsya sa pagbibenta ng 45 pesos na kada kilo ng bigas, ngunit maaari rin anyang maapektuhan ang presyo ng bigas dahil sa mga nagdaang bagyo. 774 Balita Ngayon. 3 minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga. Iba pa naglalagab live na balita. Nilagdaan na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Administrative Order No. 26 na nagbibigay ng one-time rice allowance sa lahat ng military at uniform personnel. Nakasaad sa kautusan na 25 kilo ng bigas ang ibibigay sa mga military at uniform personnel kung sila ay nasa aktibong serbisyo simula sa November 30, 2024. Manggagaling ang one-time rice grant sa mga lokal at participating farmers ng Kadiwa program ng Department of Agriculture. Magsisimula ang pamamahagi ng bigas mula December 2024 hanggang March 2025 sa mga itinalagang bodega ng National Food Authority sa mga otorisadong kinatawan ng mga military at uniform personnel. 774 Balita Ngayon. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang batas na nagpapalakas sa karapatan ng Pilipinas sa maritime zones ng bansa. Kabilang sa nilagdaan ni Pangulong Marcos ay ang Philippine Maritime Zones Act na nagtatakda ng mga teritoryo ng Pilipinas na naayon sa 2016 Arbitral Award at nagsasabatas sa paggamit ng West Philippine Sea o WPS. Pinirmahan din ng Pangulo ang Philippine Archipelagic Sea Lanes Act na nagtatakda ng 3 sea lanes o ruta sa mga dagat ng bansa na maaaring daanan ng mga barko at eroplano ng ibang bansa. Dahil sa bagong batas, asahang ilalabas sa mga susunod na araw ang bagong itsura ng mapa ng Pilipinas. Bukod naman sa formal na paggamit ng pangalang West Philippine Sea, papalitan na rin ang Benham Rice ng Philippine Rice o talampas ng Pilipinas. Samantala, iginiit naman ng China na walang basihan at labag sa kanilang soberanya ang bagong batas na Philippine Maritime Zones Act. Kaugnay nito ay pinatawag ng China si Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz upang iparating ang kanilang mariing pagkondena sa bagong lagdang batas. Wala pa naman tugon si Flor Cruz at ang Department of Foreign Affairs hinggil sa summon ng China. 774 Balita Ngayon. Tumaas ang bilang ng pamilyang na biktima ng mga krimen at cybercrime sa ikatlong quarter ng taon. Sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS, nakasaad na tumaas sa record high na 7.2% ng mga pamilya na nabiktima ng cybercrimes noong Setyembre mula sa naitalang 3.7% noong Hunyo. Tumaas din sa 6.1% mula sa 3.8% ang bilang ng pamilyang nabiktima ng common crimes gaya ng pandurukot, akyat bahay, car theft at physical violence. Nasa 5.5% din na pamilya nagsabi na nabiktima sila ng property crimes sa nakalipas na 6 na buwan. Ang resulta ng survey ng SWS ay taliwas sa ulat ng Philippine National Police o PNP na bumaba ng 61.87% ang index crime sa bansa mula July 2022 hanggang July 2024. 774 Balita Ngayon. Nasa 47 individual ang idineklara ng COMELEC bilang nuisance senatorial candidate. Inilabas ng COMELEC ang listahan ng mga aspirant na dineklarang nuisance candidates sa kanilang Facebook page. Sinabi ng COMELEC na 183 certificates of candidacy o COC ang kanilang natanggap para sa pagkasenadora. Nauna na rin nilabas ng poll body ang inisyal na 66 na individual na maaaring maisama sa official ballot. Target naman ng COMELEC na marisolba ang lahat ng petisyon para sa deklarasyon ng nuisance candidate sa katapusan ng Nobyembre. 774 Balita Ngayon. Kumpiyansa po ang gobyerno ng Pilipinas na hindi pababayaan ng Amerika ang bansa sa usapin ng West Philippine Sea sa ilalim ng administrasyon ni US President-elect Donald Trump. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, suportado ng Amerika ang malayang paglalayag sa karagatan at hindi mo na ito papayag na makontrol ito ng iisang bansa.
Inihayag ni Romualdez na makakaapekto sa ekonomiya kapag nakontrol ng isang bansa ang karagatan sa Asian region dahil kabilang ito sa pinakamahalagang rehiyon sa buong mundo sa usapin ng economic supply chain. Samantala, sinabi rin ni Romualdez na nagpahayag ng suporta ang Amerika sa Maritime Zones Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon. Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang manumalyang transaksyon sa e-wallet na GCash na nauwi sa pagkaubos ng pera sa account ng ilan nilang user. Ayon sa DICT, aalamin nila kung napasok ang sistema ng GCash. Pinayuhan din ang kagawaran ng publiko na tiyaking hindi nila naibigay kahit kanino ang one-time password o OTP, iwasan ang pag-click sa mga link sa tugaliing magpalit ng password. Samantala, sa statement naman na inilabas ng GCash, nakasaad na ang mga unauthorized transaction ay dahil sa error sa system reconciliation process. Isolated din nilang nangyari at tiniyak nito na ligtas ang account ng mga naapektuhan. Nakikipag-ugnayan na rin ng GCash sa mga apektadong users upang maibalik ang kanilang pera. 774 Balita Ngayon. Balita muna tayo mula sa 774 News Team. 774 News Report. News Report. Create more bill na magpapahusay sa tax incentive policy ng bansa, inaasahang lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Narito po report ni Chanel Salazar. Nakatakdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang panukalang Create More o Create to Maximize Opportunities for Invigorating the Economy Bill na isa sa mga priority legislation ng Administrasyong Marcos. Ang panukalang ito ay hindi lamang mag-aamyenda sa National Internal Revenue Code kundi mas magpapahusay pa sa tax incentive policy ng bansa. Oras na maging batas ay inaasahang mapapalakas nito ang mga insentibo sa buwis at kabilang sa magbebenepisyo dito ay mga dayuhang kumpanya. Sakop ng panukala ang VAT zero rating sa lokal na pagbili at VAT exemption sa importasyon ng mga produkto at serbisyo. Nasa 100% din ang karagdagang bawas sa gastusin sa power expenses ng mga negosyo at korporasyon habang 50% naman na dagdag bawas sa muling pamumuhunan o reinvestment para sa mga nasa industriya ng turismo. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 News Report. News Report. Senador nalalabuan sa EO na nagbabawal sa mga pogo sa bansa. Narito ang balita hatid ni Conde Bata. Conde. Hindi malinaw para kay Senator Risa Ontiveros ang inisyong executive order ni Pangulong Bongbong Marcos na nagbabawal sa lahat ng mga pogo sa Pilipinas. Sinabi ni Ontiveros na bagamat kapuri-puri at nagpapasalamat siya sa reintegration program ng pamahalaan para sa mga kababayang nawala ng trabaho dahil sa pogo ban, nalalabuan naman ang mambabatas sa nilalaman ng EO ng Pangulo. Unaan niya rito ay nakasaad sa Section 1B ng kautusan na hindi kasama sa ban ang mga online games na isinasagawa ng mga licensed casinos at integrated resorts na may junket agreements na ino-operate ng PAGCOR. Pinalilinaw ni Ontiveros kung ito ba ay nangangahulugan na pwedeng magpatakbo ng pogo ang mga PAGCOR-operated at licensed casinos tulad ng City of Dreams, Fontana o kahit na anong resort na may mga kasino. Dagdag pa rito ay hindi rin anya klaro kung sakop ba ng ban ang mga economic zones dahil batay sa definisyon ng other offshore gaming licenses ay hindi naman saklaw ng pangangasiwa at jurisdiksyon ng PAGCOR ang mga eco zones tulad ng SEZA at APECO. Kaugnay dito ay kukwestiyonin ni Ontiveros ang panukalang Anti-Pogo Act, oras na maisalang ito sa plenaryo upang mapunan ang mga butas sa pagban sa mga pogo. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Conde Batak. 774 News Report. News Report. Mga opisyal ng OBP pinala ang ipapaaresto ng House Blue Ribbon Committee kapag hindi dubalo sa pagdinig ngayong araw. Narito po report ni Grace Mariano. Binigyan ng ultimatum ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang mga opisyal ng Office of the Vice President o OVP na dumalo sa pagdinig ngayong araw dahil kung hindi ay ipapaaresto na sila.
Ilang beses nang hindi sinipot ng 7 opisyal ng OVP ang pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ukol sa umano'y maling paggamit ng kabuang 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at Department of Education sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Nabatid ng komite na lumabas na ng bansang Chief of Staff ng OVP na si Undersecretary Zuleika Lopez. Bukod kay Lopez, kabilang din sa inisyuhan ng sabpina sina Limuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff at Chairman ng Bids and Awards Committee ng OVP. Rosalyn Sanchez, Administrative and Financial Services Director, Gina Acosta, Special Disbursing Officer, Julieta Villa del Rey, ang Chief Accountant, ang mag-asawang sina Sunshine Chari Fajarda at Edward Fajarda na kapwa dating kawani ng DepEd at lumipat na sa OVP. Ang nabanggit na mga opisyal ng OVP ay kasama rin sa listahan ng Immigration Lookout Bulletin alinsunod sa kahilingan ng Kamara sa Department of Justice. Ito si Grace Mariano para sa DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Samantala, mandatory evacuation sa 2,500 barangay sa 3 rehiyon sa Luzon. Ipinag-utos ang balita ni Angel Garcia. Angel. Agad na ipinag-utos si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa mga gobernador at alkalde ng 2,500 barangay sa Luzon ang mandatory evacuation simula kagabi. Ito ay dahil sa inaasang pananalasa ng Bagyong Nika. Ang mga lugar na ito ay mula sa Regions 1, 2 at Cordillera Administrative Region na katatapos lamang din na maapektuhan ng Bagyong Christine, Marce at Leon. Sa press con sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, si Secretary Remulla, sinabi nitong mataas ang tsansa ng landslide sa mga lugar na ito dahil basang-basa na ang lupa dahil sa mga nakalipas na bagyo. Iniiwasan din mangyari ni Remulla na maulit ang insidente sa Talisay, Batangas kung saan maraming buhay ang nawala matapos na matabunan ng lupa ang tahanan ng ilan nating mga kababayan. Samantala, tiniyak pa ng kalihim na naghahanda na sa ground ang mga responders mula sa national government. Naka-standby na rin ngayon ang mga air assets ng Armed Forces of the Philippines ang gagamitin sa relief operations, kabilang na ang 2 C-130 aircraft, 4 na Black Hawk helicopters at 3 Bell helicopters. Meron ding 5 helicopters ang Philippine National Police na maring magamit sa paghatid ng tulong. Sa panig naman ng DSWT, mayroong 250,000 na family food packs ang nakahanda para sa augmentation ng mga lokal na pamahalaan na maapektuhan ng Bagyong Nika. Angel Garcia ng DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyo, Angel Garcia. 774 News Report. News Report. Kaligtasan ng mga mamamayan sa Bagyong Nika ipinagdasal ng mga obispo. Narito po report ni Gina Mape. Ipinapanalangin ni Taytay Palawan Bishop Roderick Fabillo at Biracatan Juarez Bishop Luis Tito Ocsiano ang kaligtasan ng mga mamamayan sa pananalasa ng Bagyong Nika sa Luzon. Hiniling ng 2 obispo sa Panginoon ang panatiling ligtas sa mga mamamayan, lalo na ang mga bumabangon pa lamang matapos ang pananalasa ng magkakasunod na Bagyong Christine, Leon at Marcy. Hiniling ng mga obispo sa Diyos na panatilihin na maging matatagan loob ng mga mamamayan upang malagpasan ang banta ng bagyo. Dalangin ng mga obispo sa Diyos na pahinain ng bagyo upang hindi maantala ang buhay at hanap buhay ng mga mamamayan. Umaapila si Bishop Ocsiano sa mga pari at mananampalataya ng diocese na magkaisa sa pananalangin para sa kaligtasan ng lahat laban sa pananalasa ng Bagyong Nika. Inihayag ni Bishop Ocsiano ang kahalagahan ng sama-samang panalangin para sa kaligtasan ng lahat, lalo na sa mga direktang daraanan ng bagyo. Hinimok din ng obispo ang mga mamamayan na maging handa at sama-samang magdasal upang ipagadya sa anumang kapahamakan. Ako si Gina Mape ng DWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Report. Alas 7:13 na po ng umaga. At sa mga patuloy pa rin ang nakikinig sa ating balitaan. Magandang umaga po sa inyo. Kami pa rin po yung mga tagapagbalita, Joel Malasakit, Ma'am Gorospe. At Darlene Olanyo. At si iba pang naglalagad live at totoong mga balita. Metro News. Metro News. Sa Metro News, silang customer po ng Maynilad ang makararanas ng water service interruption sa loob ng 5 araw po ito.
Sa abiso na inilabas ng Maynila, nakasad na kabilang sa mawawalan ng supply ng tubig ay ang ilang barangay sa Caloocan, Makati, Maynila, Navotas, Pasay, Quezon City, Valenzuela at Obando, Bulacan dahil sa gagawing network maintenance. Magsisimula po ang water interruption mamayang alas 10 na ho ng gabi habang magbabalik naman ang normal na supply ng tubig sa November 15. Alas 4 na madaling araw, Biyernes po yon. Kaya payo ho ng Maynila ng mga mapektuang customer ay mag-ipon na ho ng sapat na supply ng tubig. Metro News. Metro News. Nagbabala ang Eco Waste Coalition sa publiko laban sa pagbili ng mga pekeng labubu items na posibleng may mataas na lead at metal element na masama sa kalusugan ng tao. Ayon sa Eco Waste, nagkalat sa Divisoria ang mga pekeng labubu items gaya ng staff toys, keychains at phone accessories na mabibili sa mababang halaga. Mula sa 42 items na kanilang binili, 5 lamang sa mga ito ang partially label habang iba ay wala ng labeling information. Liba rin sa mga ito ang napag-alamang naglalaman ng lead kasunod ng kanilang ginawang X-ray fluorescence o XRF screening. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang exposure sa lead ay maaaring makaapekto sa iba't ibang sistema ng katawan at partikular na nakakapinsala sa mga bata. Ano ba yung labubo na yan? Para siya stuffed toy, partner. Saan kinuha? Hindi ko alam kung saan to nag-originate. Kasi Pero trending na trending to ngayon. Pero nababasa ko parang demonyo ang dating eh. Hindi Nung ako sigurado. labubo. Ay, nababasa ko na parang yung itsura niya kasi tapos may Parang naglabas sa monster, social media oo. na parang ng kampon ng kadiliman. Nahihilig po tayo. Mukhang natutuwa ang kampon ng kadiliman at nahihilig tayo sa ganyang klase ng stuffed toy. No? I don't know. Yun po yung nabasa ko lamang. Kaya sinishare ko, partner. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Sa Balitang Promdi, higit 48,000 na residente sa Cagayan Valley. Baka kasi sabihin ng iba napaka ano tawag doon? Negative? Hindi ako yung tawag doon yung tawag sa mahilig sa parang superstition. something like that. No. Anyway, higit 48,000 residente sa Cagayan Valley naapektuhan ng bagyong Marce. Detalye atid po ni Jora Bakira. Jora. Higit 48,000 residente sa Cagayan Valley ang naapektuhan ng bagyong Marce. Ayon ito kay Maylin Ataba ng DSWD Region 2 Disaster Response Management Division. Nasa higit 15,000 pamilya o higit 48,000 individual ang lumikas mula sa 360 barangays sa 3 rehiyon sa probinsya. 87% sa mga ito ay nananatili sa evacuation centers, habang iba naman ay nakitira sa kanilang kamag-anak. Ang Cagayan ang may pinakamaraming pamilyang naapektuhan ng bagyo na umabot sa higit 15,000. Sinundan naman ito ng Isabela na may higit 371 pamilya, habang 27 pamilya naman ang naapektuhan sa Batanes. Nagpapatuloy naman ang close monitoring sa epekto ng bagyo sa mga bayan ng Santa Ana, Alacapan, Lalo, Lasam, Pampalona at Santa Praxedes sa Cagayan. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Jonna Bakira. Balita sa labas ng bansa. Sa ating international news, US President Joe Biden at President-elect Donald Trump magpupulong sa Miyerkules ayon sa White House. Detalye po ihatid ni Rosemary Miranda. Pangungunahan ni outgoing US President Joe Biden ang isang traditional na post-election meeting kasama si President-elect Donald Trump sa Oval Office sa Miyerkules, lokal na araw sa bansa. Ang nabanggit na pulong ay kaugalian sa pagitan ng outgoing president at ng incoming president na layong markahan ang pagsisimula ng mapayapang paglipat ng kapangyarihan sa ilalim ng demokrasya ng Amerika. Tinihayag ng White House na tinawagan ni US President Biden si President-elect Trump noong nakaraang Miyerkules upang batiin siya at anyayahan sa isang pagpupulong sa Oval Office na nakatakdang ganapin bandang alas 11 ng umaga sa Miyerkules. Muling nakuha ni Donald Trump ang posisyon ng pagkapangulo makalipas ang 4 na taon kung saan natalo nitong Martes si Vice President Kamala Harris ang nominado sa pagkapangulo ng Partido Demokratiko. Ako si Rosemary Miranda para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemary Miranda. Sports Alert. Sa Sports Alert, UE, iapila ang suspensyon na ibinigay sa kanilang player na si Precious Momoe pagkatapos ng insidenteng naganap sa laban nila ng UST. Ang balita, atid po ni Mika Fajardo. Mika.
Inaasahang hindi makapaglalaro ang foreign student athlete ng University of the East Red Warriors si Precious Momoe matapos siyang bigyan ng 2 unsportsmanlike fouls sa kanilang 76-67 na pagkatalo laban sa University of Santo Tomas noong Sabado. Nakakuha si Momoe ng mga foul matapos niyang masiko si Moton Cara ng UST sa first quarter at si Jello Crisostomo sa fourth quarter na nagresulta sa pagpapatalsik sa kanya sa playing court may 5 minutes and 13 seconds pa sa laban. Ngayon man iginit ni Momoe na ang nangyari ay hindi niya sinasadya, kaya naman umaasa siyang mababawi ang mga tawag. Pagkatapos ng laro, nakipag-ugnayan din naman si Momoe sa parehong mga manlalaro sa pamamagitan ng personal na pagpunta sa locker room ng Rolling Tigers at agad na humingi ng tawad sa mga ito. Ito na ang pangalawang pagkakataon na si Momoe nakatakdang magsilbi ng suspensyon na magdi-disqualify sa kanya na manalo ng anumang individual award para sa UAAP. Matatandaan sa Season 86 sa kabila ng pagiging frontrunner para sa Rookie of the Year Award ni Momoe, hindi siya nakakuha ng namang citation dahil sa parehong kapalaran na ibinigay ng UAAP kung saan mapila rin ng UE sa desisyong ito, ngunit nanatili pa rin ang suspensyon na ibinigay ng Liga. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774 through si Music Radio. Maraming salamat sa iyo, Mika Fajardo, the pride of Tondo, Manila, Philippines. Showbiz Balita. Sa atin namang showbiz balita ay de las Alas hiwalay na sa asawang si Gerald Sibayan. Showbiz chika hatid po sa atin ng Beshi ng Bayan, Kenny Gacosta. Magandang umaga. Happy and blessed Monday morning mga beshi! Narito na ang mga latest chika sa mundo ng mga marites. Mga beshi, hiwalay na ang actress-comedian na si Ai de las Alas sa kanyang asawa na si Gerald Sibayan. Ito ang kinumpirma ng veteran entertainment columnist at online host na si Jobert Sucaldito sa YouTube show nito kung saan inihayag na matapos ang 10 taong relasyon, nauwi na sa hiwalayan ang pagsasama ni na Ai at Gerald. Sa episode naman nitong Biyernes ng talk show ni King of Talk Boy Abunda, sinabi nito na ngayong Lunes, kasabay ng pagdiriwag ng ika-60 kaarawan, ay manggagaling mismo sa comedy queen ang pahayag kaugnay sa estado ng pagsasama nito at ng asawa. Maalalang sa isang panayam din sa naturang talk show noong Oktubre, makahulugan ang naging pahayag ni Ai kaugnay sa paghingi ng tawad sa kanyang sarili, kung saan bahagi ng binanggit ito ang mga salitang pinayagan mong masaktan ka ng ibang tao, physically and emotionally. Ang relasyon ng dalawa ay tumagal ng 1 dekada sa kabila ng kanilang May-December relationship, kung saan nitong Abril, magkasama nila itong ipinagdiwang sa California. Sina Ai de las Alas at Gerald Sibayan ay kinasal noong 2017 at muli noong 2022 sa Las Vegas. Samantala, kinoronahan naman ang pambato ng Australia na si Jessica Lange bilang Miss Earth 2024. Ang coronation night ng Miss Earth 2024 ay ginanap nitong Sabado sa Cove Manila Okada Hotel, kung saan tumayong host si Robbie Domingo. Makasaysayan ang pagkakapanalo ni Jessica Lange dahil ito ang kauna-unahang korona ng Miss Earth na naiuwi ng Australia. Samantala, kinoronahan naman bilang Miss Earth Air ang pambato ng Iceland. Miss Earth Water ang representante ng USA at Miss Earth Fire naman si Miss Peru. Ang pambato naman ng Pilipinas na tubong Davao na si Ira Mel Afache ay nagtapos sa top 12 ng kompetisyon. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako po yung showbiz reporter Kenny Gacosta. Happy and blessed Monday morning everyone! Maraming salamat, Beshi Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Isang hotel sa Negros Occidental na hugis dambuhalang tandang. Nakasungkit daw ho ng Guinness World Record. Ang balita naman, nakakaiba, hatid ni Doc Justin. Doc, good morning. Yes, good morning, Joel at Darlene, mga ka-music. Nakasungkit nga ng Guinness World Record ang isang hotel sa Negros Occidental dahil sa kakaiba nitong disenyo na hangos sa isang tandang. Ayon sa Guinness, hawak ngayon ng Campus Tuan Highland Resort ang titulong largest building in the shape of a chicken dahil sa hotel nitong hugis ng buhalang manok at may taas na 114 feet 7 inches. May kapal na 39 feet 9 inches at lapad na 92 feet 5 inches. Ayon sa may-ari ng gusali na si dating Bacolod City Councilor Ricardo Canutan, sinimulan ng konstruksyon ng hotel noong June 10, 2023 at natapos nito lamang na September 8, 2024. Mayroong 15 kwarto ang hotel na may air conditioners, malaki at komportabling kama, malaking TV at hot showers.
Maaari ring ma-enjoy ng mga guests ang kanilang malaking wave pool, restaurant, cafe, 3 swimming pools at bonita huts. Sinabi naman ni Tan na ginawa niyang dambuhalang tandang ang disenyo ng kanyang hotel dahil kilala ang Negros Occidental sa mga manok na panabong na nagbibigay ng milyong trabaho sa mga Pilipino. Base sa website ng Campus Tuhan Highland Resort, nagkakalaga ng 3,500 pesos hanggang 15,000 pesos per night ang rate sa naturang hotel. Alam mo, Joel at Darlene, dapat pala si Ray Aguilar, pag umuwi siya ng Negros, dito na siya mag-check-in. Siya mag-stay. Kung magiging masaya siya. Baka nakikinig yun. Mahilig sa manok ito. Anyway, yun nga mga kanyusika, mga ganitong kailangan ngayon pag nagnegosyo ka, kailangan yung patok, no? Yan ang isang tip para mag-click ang negosyo maging patok. At kagaya nito, no, napapag-usapan kahit pa paano nagiging ano na siya, no? Nagiging form na rin siya ng marketing strategy, no? So, the best ito. Yan ang ating balitang kakaiba. Joel at Darlene, mga kanyusik, ngayong araw na ito ng Lunes. Maulan dahil may bagyong Sinika, ha? Ingat tayo. Ako si Doc Justin. Just out na ako. Alright, Thank maraming you. salamat. Thank you, Doc Justin. Tama yung sinabi niya. Ngayon ang diskarte ngayon is creativity. Oo, paano Sa mo negosyo. makukuha yung atensyon ng Oo, dapat publiko? catchy. Halimbawa, you're going to yung mga resort. Oo, Dapat put the business. meron yung dahilan ba't pupunta yung tao doon. Ngayon, pag nagtayo ka ng restaurant, meron Oo, din dapat- yung talagang yung pinupuntahan doon, ganon, di ba, no? Correct. Even sa online, partner, diskarte lahat ngayon. Yung iba nga, nagbebenta ng sabon. Pero ang nakikita, dibdib eh. Di ba yun sa mga online? Oo. Oo, tapos paano ka maniniwala? Nagbebenta ng pampaputi. Alam mo namang maputi na dati pa. Mga ganun din. Anyway, part pa rin ng ng sabi nga ho nila ng Strategy. Ang maganda doon, nagbenta ka ng sabon, may itim. Tulad ko, halimbawa, medyo ako kayumanggi ang Richard Gomez ang kulay ko talaga eh. Oo. Tapos magbenta ako ng sabong pampaputi. Nakita nyo, ayun yun. Then after a month or two, partner, Pumuti biglang, ka. Oo, masabi mo talagang totoo, no? totoo, ganun. Ganun sana, pero hindi. Diskarte talaga yan. Marketing strategy kung tawagin. At yan po ang kabuuan ng ating balitan ngayong araw na ito ng Lunes, November 11 na po, mga kanyusik. Kami ho yung mga naging tagapagbalita. Dardit Alanyo. Ako naman, Joel Balasakit Man Gorospe. Dito po ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 44 days bago ang araw ng Pasko. Alas 7:26 po ng umaga. Maraming salamat.